So yun guys, for today's video, dahil na-curious ako sa mga panggilid ng scooter na kung ano nga ba talaga ang tamang standard na paglalagay ng belt at saka placement ng mga bola. So ngayon, ang gagawin ko ngayon sa Honda Click B4 na Special Edition ay babaklasin natin ngayon yung panggilid niyan para malaman natin kung ano ba talaga ang itsura ng tamang paglalagay ng mga belt at ang mga bola dyan, dahil yan standard galing pa ng kasa yan. So ngayon, kailangan natin ng T-range na 8mm. So yan, sinimulan ko na siyang baklasin. Yan, para syempre ma-access na natin yung pinaka-interior ng panggilid na yan at kung ano ba talagang pinaka-itsura ng panggilid na yan. Yan, medyo marami kasi siyang bolt. Iba-iba size ng bolt niya, kaya kung magbabaklas kayo guys, dapat may lagayan kayo para pagkakasunod-sunod ng tornilyo mailagay nyo ng maayos pati pagbalik. Kasi syempre ano yan mas maganda kung hindi ka ma-hassle sa pagkakarit yan. Gumamit na ako ng rubber mallet, natanggal ko na yung pinaka lahat ng bolt niya. So yan, ito na ngayon itsura ng panggilid niya. May mga markings pa siya para sa warranty, para malaman niya. Ngayon gagamit ako ng impact wrench para mas madali. Sa pulley nga pala guys, size 22mm. Yan. Pagdating naman dun sa may bell, 19mm. So ayan, nabaklas ko na yung tornilyo sa pulley set. Ayan, kinalas ko na, tinanggal ko na yung drive phase. Yan, yung mga nut nila, may mga marking siya para tandaan na malalaman nila kung binaklas mo na yung motor. So yan, babaklasin naman natin ngayon yung sa may bell. 19mm niya na sakit. Yan, ginamitan ko siya ng dahil para mas mabilis. So yan, para mabilis siya matanggal. Yun. Kasi medyo naku-curious nga ako ano ba standard na lagay ng mga na ito ng mga flyball and mga belt. Yan, bali yung belt nga pala guys, meron siyang nut tsaka meron din siyang washer, parehas dun sa may pulley. So yan, malalaman na natin kung ano standard na lagay ng belt. So ayan, pagbaklas ko ng bell, yan, wala pa namang ganong dumi kasi medyo bago pa yan halos 1 week pa lang yung motor na yan. Tinignan ko lang yung mga code. Yan, dito na natin malalaman kung anong katotohanan talaga, kung ano ang lagay nila. So yan, nakita ko nga, ayan, baliktad. Di ba madalas sa mga content sa mga vlog, dapat daw nababasa mo yung pangalang Honda. Pero dito sa binaklas ko, galing pa ng kasa yan. Ayan, baliktad yung Honda. Yan, baliktad. So dapat nakaganto siya, di ba? Sa mga content dapat nakaganyan yan, nakaganyan yan. Siya baliktad ng pagkakalagay. So hindi ko naman din alam kung pwede baliktaran niya, pero kung para sa akin lang din naman, sa sarili ko opinion, yung belt naman parehas lang naman yung side by side niyan. So wala namang problema magkabaliktad niyan. Nagkakaroon lang na kasi ng conclusion yan, maraming nagagawa ng content na dapat ganun daw yung lagay niya, nababasa yung pangalang Honda pag nagbabaklas ka. So yan, ngayon naman tignan naman natin ngayon yung sa may pulley set. Tignan natin yung placement ng mga flyball, kung tama bang yung smooth surface niya yung sa left side niya, kasi ang ikot niyan, di ba, pa counterclockwise. Yan, kasi doon nakaharap yan Ngayon, malalaman natin yung placement ng flyball niyan kung yung smooth side niya nasa left side. Yan. Check natin kung talagang ayun talaga. So yan, gumawa ko na isa. Ayun. Ayun yung side niya na soft, ayun yung side na wrap niya. Tama nga, ganun nga yung lagay nila. Yun, pati yung isa Yun ito yung parang pinaka niya, yung smooth surface niya, yan. Yung sa kabila naman yung pinaka rough surface niya. So yun, tama nga yung mga nakikita ko rin mga mekaniko sa mga kasa na ganyan nga yung paglalagay ng flyball. Yan, kasi paikot yan Pag nakaharap sa iyo yung pinaka makinis na part ng pulley set, ang ikot niyan counterclockwise. Yan. So ngayon, bilhin ko na kasi at least nalaman natin kung ano ba talagang standard yan. So ngayon, at least may idea na tayo.